susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Nagbabalik ang programa Tapatan at siyempre kanina po ay ating pong napag-usapan ay ating pinaliwanag ng number 1 konsyal ng lungsod ng Cabuyao ang mga benepisyo na dapat ipagkaloob sa ating mga senior citizen, ang mga maitaas ang antas ng edukasyon ng ating mga kabataan dyan po sa lungsod ng Cabuyao. Ang layunin niya yung maibalik o hindi man o matapyasan man ay yung presyo ng tuition fee dyan po sa pamantasan ng lungsod ng Cabuyao, dahil po naman na kung mapapansin natin talaga po naman noon dinadayo ng mga karatig bayan dahil po ang baba talaga ng tuition fee ng lungsod ng pamantasan ng Cabuyao. So isa po yan sa layunin ni Konsyal John Batallones. Kaya po ngayon naman po sa pagpapatuloy po ng ating programang Tapatan, atin po na mga alamin, meron po ba sapat na mga kagamitan ng ating ospital sa lungsod ng Cabuyao? Ano po ang sitwasyon ng ating mga pasyente diyan? Meron po bang mga nakatatanggap kayong mga reklamo na gamot, kinulang, hindi palabasin dahil may babayaran, sir? Alam niyo, nakakalungkot man sabihin, talagang ganun ho ang nangyayari sa ospital ng Cabuyao. Katulad nga ako nung isang beses akong bumisita doon, nakikita ko po ang mga nagle-labor po sa panganganak ay mga nakapila po sila. Matapos po silang manganak, ay doon ulit sila binabalik sa upuang iyon. Hindi man lang pinahiga ng kahit sandali. Kaya talagang sobrang dami hong kulang sa ating ospital. Katulad ho ng mga gamot, yung po mga pag-test po ng dugo, talagang marami pa akong kulang talaga sa Cabuyao. Sa tingin nyo ba, sir, doon sa 1.2 billion na budget, kung talagang bibigyan po ng alat budget yung nasabing ospital, makakatapyas po ba tayo dito para sa ganun masagutan o matugunan yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan? Talagang kayang-kaya ho at wala akong problema na ibigay po yung budget na yon para po sa ospital. Para hindi na ho lilipat pa ng ibang bayan ang ating mga kababayan para lang ho magkaroon ng tamang serbisyo sa patungkol sa kalusugan. Sa makatuwid mga kasandigan, dito po sa mga nanonood po sa lungsod ng Cabuyao, akin po bibigyan mukha lang ang lungsod ng Calamba sa inyo. Ang mga senior citizen po doon ay may libreng panood ng sine, may 500 pesos gift kada birthday at cake. Manood ka lang manood ng sine, libre na libre, linggo-linggo. Sa loob na isang linggo, kahit ilang beses ka manood, yung mga senior citizen dyan po sa lungsod ng Calamba. Sa gamot, nakahanda po yung gamot para sa ating mga senior citizen. Meron po talaga nag-aasikaso sa ating mga senior citizen. Nasa ganun po ay hindi na mahirapan pa dahil alam naman natin may edad na. Sir, kailan po kaya makakakamtan ng ating mga taga-Cabuyao ang ganitong mga benepisyo sa pamamagitan po ninyo? Yun nga pong nakaraang taon, yun po ang sinusubukan namin ipasa. Yung pong magkakaroon ng gift check para ho sa ating mga senior citizen, pero talagang hindi ho ito, ibinito ho ito ng administrasyon, kaya hindi ho natuloy ito para ho sa ating mga senior citizen. Sana ho ngayong taon ay huwag na ho natin muna isipin ng politika at unahin po natin ang pagsiservisyo at pagtulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ho sa ating mga senior citizen. Ayan, kasamang Ray. So, sir, ang tanong ko lang is, doon sa Cabuyao Hospital, sir, hospital ng Cabuyao, may mga residente po ako minsan na nakakausap na ayon doon sa kanila ay meron daw palakasan system. Sa totoo lang ho, hindi naman ho siguro mawawala yan eh. Yun nga ho ang gusto nating ialis sa ating yung pong mindset ng mga namumuno sa ating mga bayan na sana ho maging pantay-pantay ang pagtingin talaga sa ating mga mamamayan ng Cabuyao. Kung ano mang bando, kung ano mang kulay yan, dapat ho talagang pantay-pantay ang pagtingin sa bawat isa. Sir, may posibilidad daw po na ang ospital ng Cabuyao ay mapalaki, mapalawak?
Sa sa plano ho na nakikita ko sa Ospital ng Kabuyaw, wala na hong espasyo para ho paglagyan pa ng karagdagang building. Siguro ho, kung sa aking pong nakikita, dapat ho ilipat na ho sa mas magandang lugar ang Ospital ng Kabuyaw para ho mas marami ho ang makinabang sa ating ospital. Kaya napakaganda kakasama rin. At alam niyo po mga kasandigan, na nakakalungkot po isipin dahil po sa kabila ng pagnanais ng ating konsihal na mapaganda ang serbisyo para po sa lungsod ng Kabuyaw, ay tila po yata mayroong mga nagiging hadlang. Huwag na po tayo mamulitika. Ang pag-serbisyon po natin muna ay ang taong bayan. Tungkol naman doon sa sinasabi natin na mga palakasang system sa mga ospital, yan po ang tinututukan ni PIO Chris Sanji. Magsumbong lang po kayo sa kanya at agad po kayo ibibigay na aksyon. Yan po ang katotohanan. Ayaw po ni Governor Ramil na may maargabyado mga pasyente at magrereklamo ng mga pasyente na hindi po nabibigyan ng magandang serbisyo ng ating mga ospital. Kaya po naman mga kababayan ko, huwag po kayong mag-atubili magsumbong. Kahit po kay Consiel Junjun, lapitan nyo, magsumbong po kayo. Sir, ganito po nangyari. Ako po ayaw palabasin yung asawa ko, nanganak na, lalo po lalaki ang bill ko. Sir nga pala, bakit nga po ba ayaw nila palabasin? Ganun meron po naman tayong batas na bawal po mag-pending ng pasyente, lalo na po kung pwede nito palabasin. Yun nga po ang problema dahil yung pong ating mga security guard sa pamantasan sa Ospital ng Kabuyaw ay talagang binabantayan pa pati ang mga tao na lumalabas dahil hindi mo makapagbayad sa hospital bill, na sinasabi nila ng administrasyon na mula daw ho panganak hanggang mamatay ay libre daw ho, pero sa totoo lang ho, hindi ho nangyayari yon sa Ospital ng Kabuyaw. Kaya ito po ay nakakalungkot talaga dahil puro salita na lang ho at hindi naman ho talaga pinapatupad ang kanyang mga sinasabi. Ang palagi ko nakikita ko doon libre lang yung mamatay doon. Pero yung serbisyo na dapat ipagkaloob nyo sa taong bayan sa lungsod ng Kabuyaw, hindi po natin nabibigyan ng tama. Tigilan na po natin ang pamumulitika dahil po ang nakasalalay dyan, buhay at kalusugan ng ating mga kababayan. Sir, bukod baka po kayo may mga nais pang mensahe sa mga taga-Kabuyaw, mga programang gagawin at mga resolusyon na ipapasa sa ating pong konseho, na sa inyo po ang pagkakataon. Katulad nga po nung nasabi ko kanina na ang opisina po namin ay bukas ho sa lahat ng taga-Kabuyaw, lahat ho ng mga programa, lahat ho ng mga adhikain ng ating mga taga-Kabuyaw na alam ko po na ikabubuti ng mas nakakarami ay buong sa abot ang aking makakaya po ay susuportahan ko po kayo at talagang lumapit lang ho kayo sa opisina ko at yun po ay bukas para sa inyong lahat. Hindi lamang po si Consiel Junjun ang maaaring tumulong sa inyo. Marami po mga konsyal natin na pwedeng tumulong na magbibigay serbisyo publiko po sa ating mga kababayan dyan sa lungsod ng Kabuyaw. At ganoon din po yung pwede nyo lapitan yung mga barangay chairman, kung sino po. Huwag po kayo mahiyang lumapit sa kanila dahil ang programa po ng gobyerno, ang programa po ng lungsod ng Kabuyaw sa pamamagitan po ni Consiel Junjun Batallones, ilalapit na po yan sa inyong tahanan. Sa bawat barangay dadalhin po nyo yan. Ika ngay magbakasi magkaroon balang araw ng caravan na pupunta yung kanyang mga programa sa bawat barangay na sa ganun ay mas lalo mapagserbisyuhan ang mga taga-Kabuyaw ng lubos-lubos. Consiel? Katunayan nga po yung pong nabanggit niyo po yung caravan. Kami po ay nagpapa-livelihood program sa ating pong mga taga-Kabuyaw. Tayo po ay nagme-medical mission at nag-feeding program po sa daycare centers. Ito po ay tuloy-tuloy na programa po ng inyong lingkod para ho mapalapit sa mga taga-Kabuyaw ang serbisyo na dapat nilang maranasan mula po sa atin. Sir, meron po bang, ngayon po bang taong ito, 2015, inaasahan po ba ng ating mga taga-Kabuyaw na mas madami ang magkakaroon ng trabaho sa lungsod ng Kabuyaw kumpara sa noong 2014? Sana po dahil hindi lang naman po ang mga kabataan ang binibigyan natin ng pansin, pati po ang ating mga nanay at mga tatay na mga nasa bahay lang po na bibigay po kami ng libreng livelihood program para ho sa kanila, para habang sila ay nasa bahay, nakapagtrabaho sila, nakapaggawa sila ng negosyo nila para ho makatulong sa kanilang mga pamilya. Gaya po ng ano? Katulad po ng
yung po paggawa ng mga tablecloth ho, yung mga ganon, mga sewing machine. Tapos iba-iba ho ang programa namin, bawat buwan ho, iba-iba ho ang nilalabas ho naming livelihood. Depende ho sa nakikita naming dapat na livelihood para po sa barangay na yon. Sir, last message po para sa ating po mga kababayan sa lungsod ng Kabuyaw. Sa mga taga-Kabuyaw po, maraming salamat po sa inyong lahat at nandito po ako, walang sawa pong susuporta sa abot po na aking makakaya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kasamang Ray, huling salita para sa ating mga kababayan. Siguro tigilan na lang natin ng pamumutika. Isalang-alang po natin ang ating mga mamamayan. Ang kapakanan po, lalo-lalo ng edukasyon at kalusugan, katulad po ng sinabi ni Konsehal John de Batallones. Ayan, at siyempre po mga kababayan ko, ang programa pong tapatan na pinagkaloob mo sa inyo ng ating PIO Chris Sanji ay talaga po namang susubaybay sa mga programa na napapalood sa inyong barangay, sa inyong bayan, sa inyong lungsod, na sa ganun po malaman ng taong bayan kung ano po ba pinagagagawa ninyo sa inyong mga kinasasakupan, na hindi po naman nasasayang yung kanilang mga boto. Parehas po tayo dito, wala po sinisino. Lahat po, ang layunin po ng programa ito, makarating po sa taong bayan yung serbisyo publiko, na sa ganun po ay lalo pang mapalapit ang ating mamamayan para po sa pag-unlad ng bawat isa. Ito po yung lingkod, Nelson Wapilis, nagsasabing babalik po kami sa sunod na Webes.